iba-iba po tayo. If you find peace of mind sa pagtahimik or sa paghaya na magiging free tong mga taong to na nagsasabi ng kung ano-ano, and naman po ay nagbibigay ng opinion ko, kagaya yung nagbibigay ng opinion nyo na mali-mali na halatang hindi kayo nagpa-fact check at halatang ang source nyo po ay comment section lang din or mga chismis. Hi, so gusto ko lang mag-explain, not because I'm a people pleaser or gusto kong i-defend or clear yung sarili ko kasi hindi naman ganun yung intention ko. Gusto ko lang gamitin yung platform ko to clarify and to call out this kind of people, this kind of toxic mindset, and to defend, of course, my boyfriend and, of course, my ethics, my work ethics. Kasi alam ko naman sa sarili ko and alam naman po ng lahat po ng naka-work ko, lahat po ng staff, lahat po ng co-actors, co-actresses ko na ako po, sobrang professional ko po and wala po akong problema sa mga ipapagawa po ng director, especially po kung yun po yung nasa story. So, meron po kasing incident nung gabi na nandun kami sa premiere night ng My Sassy Girl. And sarado na po yung mall nun. Sobrang gabi na po. And meron po kaming hinahabol kasi kailangan po naming makuha yung bag namin na naiwan po namin sa baggage counter. So, yung baggage counter po, nagsasarap po yun pagdating ng 10. And sobrang nag-aalala na po kami kasi 10:30 na po yun kami nakalabas ng sinehan. And sobrang gutom na rin po kami kasi 6 PM pa lang po, nagwi-wait na kami for the premiere to start. So, yung gutom and yung taranta and yung pag-aalala dun sa bag namin, kasi may mga personal belongings kami dun, may cash yung bag. So, sobrang nagmamadali na kami. And sumi-CR lang ako kasi super naiihina ako. So, paglabas ko ng CR, may dalawa pong humarang sa akin na gusto daw nilang magpa-picture. And then I said, okay, no worries, no problem. Kasi wala naman po talagang problema. Ang sabi ko lang, okay lang po, pabilisan natin ganito kasi anong oras na. Pero in a polite way that I can. Tapos po, sabi nila, okay lang ba na quick interview lang or quick reaction lang sa review mo about sa My Sassy Girl? Yun lang po ang sinabi sa briefing. And we know naman na before interviews or before reviews, lagi pong merong briefing. And kung ano lang po yung brief sa aming actors or celebrities or influencers or kung ano man po yung mga nakakasalubong na mga nag-interview, kung ano lang po yung brief na tanong, yun lang po ang sasagutin. Kasi respeto naman po sa time na hiningi nyo and for the content na you're asking for. So, nagulat na lang po ako na after ko pong magbigay ng review, so nagmamadali na nga po kasi inahabol po namin yung mall hours, bigla po sila nag-follow up question. And I don't know kung may follow up pa po yun ng follow up. So, I need to show them po na I'm really in a hurry. Kaya sabi ko, thank you so much. And na-caught off guard po ako kasi ang topic lang naman is Sassy Girl. Bakit po biglang magbabalik sa senior high? Naka-move on na po kami sa senior high. Kami pong mga actress or actors, kailangan naming mag-detach doon sa show kasi lalamunin kami ng sepangs. So, imagine, nakapag move on ka na, tapos biglang ibabalik yung tanong. So, ako na-caught off guard. Pero, kailangan ko sagutin yon in the professional way that I can, in the polite tone that I can. And dahil na-caught off guard ako, yung unang papasok sa isip ko, yun lang po yung sasabihin ko. So, ano pong sasabihin ko? Di yung totoo na masaya ako and super thankful ako sa lahat ng taong sumuporta sa amin. I'm just really hurt and disgusted by this toxic mindset. Lagi nila sinasabi, wag ako umiwas. Siguro may tampuhan sila ng boyfriend. Papakita ko. Ayan. Ayan. Ayan, kayo na bahala mag-post. Basta, hindi ako fan ng mga ganyang mindset. Kasi sa amin sa industriya, kailangan namin maging open-minded. Kung hindi man sa business, sa industriya namin, kailangan open-minded kami. Hindi ko po tatanggapin yung show kung alam ko namang marami akong restrictions sa paggawa ng scene. Diba? Kasi professional kami ni Jello and I'm so thankful and I'm so grateful kay Jello kasi never naging mahirap yung kahit anong scene namin, even the hardest scene na akala ko hindi ko kayang gawin. Sobrang gentleman ni Jello. And sa mga nag-a-attack sa boyfriend ko na baka daw immature or baka daw hindi daw ako pinapayagan, hindi daw ako sinusuportahan. Yung mga nagsasabi na bakit daw hindi daw kami nagdidikit ni Jello pag nandyan yung jowa ko, bakod na bakod. Hindi po totoo. Ayan o, sobrang dami. Grabe. Grabe talaga. Gusto ko lang sabihin na
yung boyfriend ko, kaya ako siya pinupush talaga na i-defend. Kasi siya yung unbothered. And ako hindi ko kaya maging unbothered. Kasi I have the platform, I have the voice, and I should call out these people na bothering me. If you guys are saying na dapat hindi ako pumatol, dapat unbothered lang ako, dapat may peace of mind ako, iba-iba po tayo. If you find peace of mind sa pagtahimik or sa paghaya na magiging free tong mga taong to na nagsasabi ng kung ano-ano and putting words into our mouth, na wala naman silang alam personally, sa buhay namin ng boyfriend ko, ako hindi po ako ganun. I find my peace after my battle. I find peace of mind after I speak out and I burst out what I am feeling. Tsaka wala naman pong masama maging vocal or maging outspoken, especially if wala naman akong binabadmouth, wala naman akong pinagsasabing masama, wala naman akong sinisiraan ng puri. Ako lang naman po ay nagbibigay ng opinion ko, kagaya yung nagbibigay ng opinion nyo na mali-mali, na halatang hindi kayo nagpa-fact check, at halatang ang source nyo po ay comment section lang din or mga chismis. So ako po, fact check kasi feelings ko yung pinaglalaban ko dito. Kung ang pinaglalaban nyo ay yung mga chismis na nasasagap nyo, sana wag ganun. Sana mag-fact check muna kayo. Kasi pwedeng may maapektuhan kayong ibang tao or pwedeng may mga hindi involved naman dun sa issue tapos naapektuhan sila. So, ayun lang. Basta, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung boyfriend ko, willing niyang mag-travel na kahit gaano kalayo. Willing niyang magstay ng kahit gaano katagal. Suportahan lang ako. And sa mga nagsasabi na sakal or bakod na bakod ako ng boyfriend ko kasi lahat ng event nandun siya, that's our way of showing support. Lahat ng laro niya, serious or laro-laro lang, I am there to support him. Our presence is our love language. Kung kayo wala kayong makitang ganong klase ng love, I am very hopeful na sana makikita nyo yung ganong love soon sa life nyo. Kasi ang sarap. Ang sarap na gagawin mo yung trabaho mo, yung gusto mong gawin, nang may sumusuporta sa'yo. So sana hindi natin yun i-take as bad. Kasi wala namang ginagawang masama yung boyfriend ko, nagsusuporta lang naman siya, and hindi niya pinagbabawalan, dumikit ako kay Jello or what. Hindi niya ako kailangan bakuran, guys. Wala siyang kailangan ibakod o pagbawal sa akin kasi punong-puno yung tao ng assurance. Sa bawat araw, punong-puno kami sa isa't isa ng assurance, okay? Hindi nyo kami masisira sa mga kagaganyan-ganyan nyo. Ako lang, ang intention ko lang is to defend him and also to speak out kasi ayoko na nafe-feel ni Jello na umiiwas ako sa kanya. Though we're talking naman and I'm always vocal naman sa kanya na, uy, hindi And alam niya yun, alam niyo natatawa lang kami talagang dalawa. Gusto ko tong i-live kaso medyo tabingi kasi yung wifi namin. So, baka hindi niya maintindihan bawat salita. Kaya, pinidyo ko na lang. At least hindi nyo na ika-crop o iti-trim. Nasa wall ko na. Basta ako, okay ako. Good vibes ako. Masaya ako. Masaya ako pag nandyan yung boyfriend ko. Masaya ako kahit wala siya dyan. Sinusuportahan niya ako. Bonus na lang pag nandyan siya sa mga attendance. Okay? Sana makahanap kayo ng ganung love. Hindi kami controlling and we are in very healthy relationship. Yung pagpapatol ko, guys, hindi yung toxicity. Ano ko lang yun, fun. Ano ko lang yun, pastime. Pag may time ako, gusto ko lang i-call out yung mga close-minded. Kasi ang saya-saya kaya i-call out. Tsaka para alam nila na mali sila. Kasi they can go freely na ano ko yan eh, na panghinaan ko yung confidence yan eh. I won't lose my self-coincidence. Charot. Yun lang. Good vibes lang. And I love my boyfriend. I love Jello. I love Senior High. And I love Rox Chi fans. Okay? And I love you bashers kasi ang dami niyong time para maghakot ng mga hindi na-fact check na mga comments. I love you guys. I'm so happy in life. You know, sana kayo din. Ay, welcome to Vitong Cyril. So, quick reaction lang. Anong masasabi mo sa Maisa si Girl PH adaptation? Super ganda and ang saya panoorin na. First time ko siya napanood kesa yung original na nauna siya. So, parang natuwa ako sa mga twist, natuwa ako dun sa ending. So, yun. Super saya. And congratulations kasi sobrang successful ng love team niya ni Archie sa Senior High. So, anong masasabi mo dun sa biglang love team? Okay naman po. Super thank you po sa lahat ng fans. Salamat po. Thank you. Opo, salamat po. Thank you. Thank you po. Ay, welcome.